Ang Batang Tamad Mag-aral. Kwento ni Romina Areglado. Marco ay isang batang kilala sa kanilang barangay bilang tamad mag-aral. Tuwing umaga, laging huli sa pagpasok sa paaralan. Hindi niya ginagawa ang kanyang mga takdang aralin at mas gusto pa niyang maglaro ng mobile games kaysa magbasa ng libro. Marco, kahit anong paalala ng kanyang mga magulang at guro, hindi siya nakikinig. Bakit pa ako mag-aaral? Nakakakain naman kami araw-araw. Sagot niya sa kanyang ina, minsang pinagalitan siya. Dumating ang panahon ng pagsusulit. Halos wala siyang nasagot. Sa kanyang report card, puro mabababang grado ang nakuha niya. Hindi siya pinayagang sumama sa field trip at naiwang malungkot habang ang kanyang mga kaibigan ay nagkwento ng masayang karanasan. Minsang pauwi si Marco, nadaanan niya ang kanyang kapitbahay na si Kuya Ramil, isang dating tamad ring mag-aral. Pero ngayon, nagtratrabaho bilang construction worker. Pawis na pawis ito. May bitbit na semento sa balikat habang umuulan. Lumapit si Marco. Kuya, di ba sabi mo dati, ayaw mo ring mag-aral? Bakit nagtratrabaho ka na ngayon ng ganito kahirap? Napangiti si Kuya Ramil. Oo, dati. Kaya ngayon, nagsisisi ako. Kung nag-aral lang ako noon, baka mas magaan ang trabaho ko ngayon. Huwag mong tularan ang pagkakamali ko, Marco. Habang bata ka pa, magsikap ka. Napaisip si Marco sa mga salitang iyon ni Kuya Ramil. Simula noon, unti-unti siyang nagbago. Unti-unting tinapos ang kanyang takdang aralin. Nakinig sa klase at binawasan ang paglalaro. Hindi siya agad naging honor student, pero nakita ng lahat ang kanyang pagbabago at pagsisikap. Dito na nagtatapos ang kwentong Ang Batang Tamad Mag-aral. Sana'y may natutunan kayo ngayong araw na ito. Paalam mga bata!